Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, November 24 na po, 2025, naging isang ganap na po na tropical depression or mahinang bagyo ang LPA na minomonitor natin kahapon na may high chance na maging bagyo. Ngayon po ay aalamin natin yung mga lugar na dadaanan nito at kung eto nga po ba ay magiging malakas na bagyo sa mga susunod na mga oras. Pero bago ho tayo magpatuloy, hihiling lamang po ko ng pabor na i-like nyo yung ating update, yung video natin at pa-share na rin po para umabot sa mga kababayan natin. By the way, ako nga po pala si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Lunes. Ipapakita ko muna sa inyo yung ating live weather forecast or system. Kung makikita nyo, na-develop na po bilang isang tropical depression itong LPA. Pag sinabi ho natin na tropical depression, yan ho ay kategorya ng mahinang bagyo lamang. So wag tayo masyadong mag-alala sa ngayon, pero mag-ingat at maging handa pa rin. Ito pong tropical depression na ito ay inaasahan na tatawid po siya sa ating bansa ngayong hapon ho hanggang sa gabi. At maapektuhan nito ang bahagi po ng Caraga, malaking bahagi ng Visayas, Mindoro, Romblon, Marinduque at Northern Palawan. So kung titignan nyo sa ating forecast track, intensity niya, ito po ay hindi naman nakikita na lalakas bilang isang tropical storm, severe tropical storm, typhoon category habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo, nakaka-apekto na siya sa ilang bahagi ng ating bansa. Aalamin natin lahat ng mga detalye. Pero kahit hindi siya magiging typhoon sa loob ng ating paglagpas naman niya sa kalupaan, ay posible itong lumakas sa typhoon category hanggang paglabas nito sa ating Philippine Area of Responsibility. So malinaw ho, habang papalandfall siya or patama o dadaan po sa bahagi po ng Caraga, Visayas, Mindoro, Romblon, Marinduque at Northern Palawan, hindi siya magiging typhoon category hanggang tropical depression. Pero pagtawid naman po niya dito sa may kalurang bahagi ng ating bansa, diyan siya posibleng ma-develop or lumakas pa into typhoon category hanggang paglagpas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil nga, lagi ko sinasabi, lumalakas ang isang sama ng panahon or bagyo kapag ka nasa katubigan. Pero kapag ka ito ay tumadaan sa kalupaan ng ating bansa o sa ating landmass, ay mahina po yung kanyang pressure o nababawasan or hindi po siya nade-develop ng mas malakas. Kaya nga lagi kong sinasabi na maging alerto tayo dahil kahit mahinang bagyo, minsan nagbabago yan or nagkakaroon yan ng tinatawag na rapid intensification. So ngayong umaga po hanggang sa hapon, ang banta po ng bagyong Berbena na ito ay magbibigay po ng mga isolated rains sa Caraga, sa Davao Region, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, ilang bahagi ho ng Western Visayas. At ito ho, dahil naman sa amihan or northeast monsoon, kasama ang shearline, ay may mga isolated rains na mararanasan sa ilang bahagi po ng Bicol Region, sa Calapan, Quezon, Cagayan Valley, at ilang bahagi po ng Cordillera. So tignan nating mabuti. Ito pong banta ng bagyo o itong bagyong Berbena. Sa ngayon, ito meron lamang lakas na 30 kilometers per hour. Mahina siya at hindi naman siya talaga mapaminsala kagaya ng mga naunang bagyo. Pero lagi ko sinasabi, may mga pagbabago pa rin tayong kino-consider dyan. Sa pinakahuling update po, ang pinakalokasyon po nitong bagyong Berbena ay meron pong layong 635 kilometers. Ito po sa may bandang east of Hinatuan, Surigao del Sur. At sa paglipas lamang ng ilang mga oras, ay mas lalapit pa ito dan sa ating landmass. Kaya nga po sinabi ko kanina, ngayong hapon hanggang sa gabi, yung exactly na pwede itong maglandfall sa ating Philippine landmass. So kinakailangan pa rin po natin maging alerto at mag-ingat sa posible pong mga epekto nito. So ngayon may nakataas tayo na heavy rainfall warning dahil ito sa banta ng bagyong Berbena o tropical depression. Mahina lamang na bagyo ito, kasama po ang shearline. Pero alamin muna natin yung tinatawag natin na forecast weather condition, which is ito yung mga iba pang lugar na maapektuhan po ng bagyong Berbena at itong iba't ibang mga weather system natin kasama ang shearline, northeast monsoon. Yung mga lugar po na yan ay aalamin natin. So sa ating forecast weather condition, sa area ho ng Metro Manila, ito po kasama dyan ang Calabarzon, ang Aurora, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Cagayan, ang Isabela,
Quirino, Camarines Norte at Camarines Sur. Ang weather condition po sa mga lugar na yan na binanggit ko, patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms. Dahil po yan sa shearline. Ito yung pinaka-shearline po niya. Yan po kung makikita nyo yung mga ulap-ulap na yan na medyo may mga pula-pula. Yan po yung shearline. Nabubuo kasi ang shearline kapag meron pong salubungan ng malamig na hangin at mainit. So yung malamig na yan, yan po yung northeast monsoon at yung mainit naman, etong easterlies. So sumasabay pa itong shearline na ito dito nga po sa Tropical Storm Berbena. So bukod ho dyan mga kaibigan, sa area naman ng Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, the rest ng Bicol Region at Zamboanga Peninsula, patuloy pong makakaranas ng maulap na kalangitan na mayroong mga scattered rains and thunderstorms, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po dito sa Tropical Depression Berbena. Yung iba na may misinterpret kapag kasi tinabi nating bagyo, hindi siya actually sobrang lakas agad. May mga kategorya kasi ang bagyo at yung pinakaunang kategory niya ay yung pagiging tropical depression. Pag sinabi nating tropical depression, nasa level 1 yan or mahinang bagyo lamang. Hindi naman yan talaga sobrang mapaminsala tulad na aking sinabi noong nakaraan. Ito ilalabas ng ating Philippine Landmass, doon pa siya posibleng magkaroon ng rapid intensification or mabilis ang paglakas. So i-monitor natin yan sa mga susunod na mga update. So sa area naman po ng Cordillera Administrative Region, the rest po ng Cagayan Valley, the rest ng Central Luzon, yung mga lugar ho na yan, ay patuloy pong makakaranas ng cloudy skies with light rains or mahinang pag-uulan dahil po sa northeast monsoon. Ang amihan natin ngayon, yung pangunahing weather system pa rin natin na nakakaapekto po sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya kapag umiipang hangin sa madaling araw, at sa hapon ay nararanasan din natin, lalo na kapag yung mga lugar nyo po ay overlooking, yung hangin malamig ho, no? Talagang iba na yung simoy ng hangin. So yung mga lugar na yan, posibleng makaranas po ng light rain. So ulitin ko, yung bahagi po ng Cordillera Administrative Region, the rest ng Cagayan Valley at the rest po ng Central Luzon. So may mga impact pa rin yan, posible pa rin magkaroon ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kung sakali pong magkaroon ng mas malalakas pa na mga pag-uulan. So patuloy pa rin nating i-monitor. Sa Ilocos Region, ganoon din, may mga isolated light rains din dahil sa northeast monsoon. Samantalang sa Mimaropa, the rest po ng Mindanao, patuloy din makakaranas ng mga maulap na kalangitan at meron mga isolated rain showers or thunderstorms dahil naman sa mga localized thunderstorms. So sabi ng iba, bakit daw may mga localized thunderstorms pa? May bagyo na nga. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms dahil dito sa maalinsangan or mainit na hangin na sumasalubong dito sa amihan, yung malamig. Nagiging impact niyan, dalawang klase, shearline at etong mga localized thunderstorms. No? Kapag medyo maalinsangan sa umaga, pansinin niyo mabuti, bandang hapon bumubuhos po ang malalakas na mga ulan. So ngayon naman, tignan natin yung mga posibilidad na pwedeng mangyari o senaryo dito po sa Tropical Depression Berbena. By the way, yung mga senior po natin, yung mga nakikinig po sa akin na lagi nakantabay, kamusta po kayo dyan? I pray na okay po kayo dyan. Sit back and relax lang po, makinig po kayo sa update natin. At maraming salamat dahil po palagi po kayo nakasuporta. Binabasa ko po yung mga comment nyo. Kung napapansin nyo po yung mga reaction ko, hinaheart ko po lahat. So ito pong Tropical Depression Berbena, kahit hindi po siya nakikitaan ng kategorya na magiging super typhoon habang papatawid po ng ating bansa, may mga impact pa rin ito or makakaranas pa rin ng mga heavy rainfall warning yung mga direktang lugar po na makanyang madadaanan. So ito isa-isahin natin yung mga lugar, medyo madami. Meron kasi tayong tinatawag ngayon na heavy rainfall warning dahil po sa bagyong Berbena at sa shearline. Yun yung isang new weather system natin. So ngayong hapon ho ng Lunes ay meron tayong 50 to 100 millimeters na dami ng ulan na aasahan po dyan sa may Cagayan, sa may Isabela, Aurora at Quezon dahil po yan sa shearline. So hapon naman po ng Tuesday, Martes ng hapon, asahan po natin ang 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan pa rin dyan sa may Cagayan, sa may Isabela, Apayao, Kalinga, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Tuesday pa rin ng hapon hanggang sa Wednesday ng hapon
ay 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Isabela, Aurora at Quezon. Kung napansin niyo, habang lumilipas yung mga araw, mas lumalakas yung epekto po ng hangin ng shear line. Kasi ang shear line po ay nagkakaroon din ng paglakas habang etong Tropical Depression Verbena ay mas lumalapit po sa ating landmass or sa kalupaan natin. So bukod din sa shear line mga kaibigan, meron din mga ibang lugar pa na apektado nito. So tulad na lang sa Metro Manila, 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan pa rin aasahan. Diyan sa Rizal, Nueva Ecija, Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Bulacan. Meron naman tayong heavy rainfall warning dahil po sa Tropical Depression Verbena. Apektado ng Tropical Depression mga kaibigan ko, makinig po kayo. Ito pong bahagi po ng Eastern Samar ngayong hapon po, no? Kasama ang Surigao del Norte, kasama po ang Dinagat Islands. Meron naman tayong moderate to heavy rains din na merong 50 to 100 mm na dami ng pag-uulan dyan po sa may Albay, sa may Sorsogon, Northern Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Bohol, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Misamis Oriental at Agusan del Sur. Hapon po, no? Ngayong araw hanggang sa Tuesday po ng hapon, meron tayong heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan pa rin dyan po sa may Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Southern Leyte, Biliran, Cebu, Bohol, Negros, Occidental, sa may Capiz, Iloilo at Dinagat Islands. Moderate naman to heavy rains din ang ating aasahan ngayong hapon hanggang sa Martes ng hapon, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin. Take note sa Occidental Mindoro, Catanduanes, sa may Palawan, Northern Samar, Eastern Samar, Negros Oriental, kasama po ang Siquijor, Antique, Aklan, Guimaras, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon at Agusan del Sur. Martes naman ng hapon hanggang sa Wednesday po ng hapon, merong heavy to intense rain. Medyo madami po ito. 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Diyan po sa may Aklan, Palawan, Antique, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Malapit na po. Tapusin po natin. Moderate to heavy rains naman na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Cavite, Batangas, Laguna, kasama po ang Camarines Sur, Camarines Norte, kasama ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Marinduque, Romblon, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu at Northern Samar. Kung napansin ho ninyo, yung mga lugar na yan na binanggit ko, yun yung mga direktang madadaanan po ng Tropical Depression Verbena o Bagyong Verbena sa mga susunod po ng mga oras at mga araw. Kaya nga kinakailangan ay maging alerto tayo tulad nito. Nakita na natin ito sa forecast na talagang mabubuo po bilang isang bagyo at ngayon ay nagbibigay na ng mga pag-uulan. Hindi man siya kasing lakas ng mga naunang bagyo na super typhoon at typhoon category, ay may mga tsansa pa rin tayong kino-consider dito. Yung isang senaryo natin, kapag ka ito po ay naglandfall na ngayong hapon at sa gabi, ngayong gabi din po ng Lunes, sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao, may tsansa pa rin ito na kahit papaano ay ma-develop or magkaroon ng intensification. Pero maliit yung tsansa niyan. Pero yung pangalawang senaryo natin, hindi siya magiging tropical storm, no? Magiging level 2 na banta ng bagyo. Bagkos, kapag nakatawid na ito ng ating kalupaan o ating landmass, dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, diyan siya magkakaroon ng development para mas maging malakas po na bagyo. So, i-take note natin yung ganong senaryo at huwag tayong kabahan, no? Ito pong banta ng Bagyong Verbena o Bagyong Verbena, hindi ito life-threatening o sobrang malakas na bagyo. Yung distansya niya, hindi naman ganong kalakas at hindi naman din ganong kalawak ang mga lugar na kanyang masasakop, pero may mga lugar pa rin na pinaghahanda dahil sa trap o extension ng hangin na maapektuhan. Ang parte ng Luzon naman mga kaibigan ko, ay kung mapapansin nyo, hindi naman yan talaga direktang naaapektuhan ng Bagyong Verbena, bagkos yung shear line naman yung nakakaapekto dyan at yung north is monsoon. Kaya dyan sa malaking bahagi ng Luzon,
Yung iba sinasabi, yung mga pag-uulan na naranasan nila dyan ay dahil sa bagyo. Hindi po, no? Dahil yan sa iba't ibang mga weather system, yung shoreline at etong northeast monsoon. Pero habang lumalapit po itong Tropical Depression Verbena, may chance na mas maapektuhan yan ang malaking bahagi ng ating bansa. Eto, lagi kong sinasabi, kahit po hindi malakas ang bagyo natin, kinakailangan pa rin maging alerto at maging handa. Ano ba ang dapat natin gawin? No? Unang-una, kinakailangan lagi po tayo mag-antabay, lagi po kayong mag-antabay sa lagay po ng ating panahon. Lagi po kayong mag-subscribe at i-like yung video natin para kada update natin yung isang ating netizens, yung isa nating follower, subscriber natin, nakakatuwa yung comment niya. Pag nagbukas daw siya ng kanyang YouTube channel, alam niya daw may update na. Tapos ako po yung pinapanood niya. Sobra pong natutuwa ako at parang nawawala yung pagod ko every time na may nagko-comment po sa akin ng ganun. Do hindi naman din talaga maiiwasan na may mga bashers, no? Pero normal lamang po yun. So, kailangan maging updated po kayo. Ako po yung nakikiusap. Malaking bagay po yan. Tulong din po sa atin, sa bawat isa. Yung pangalawa, yung mga go bags, meron ho ba kayo? Yung may lamang mga flashlight, meron mga medicine kit, no? May mga tubig na laman, no? Importante po yan. Kapag kasi nagkaroon ng mga malalakas na pag-ulan or mamaya bumaha, hindi tayo, meron tayong mahuhugot agad-agad, no? Importante yan. Yung mga battery ng phone, dapat din po, naka-charge yan, full charge. Hindi ko naman sinasabi magkaroon ng brownout, pero kailangan lang handa, anumang oras. Yung pangatlong paalala ko, kailangan po linisin natin yung mga kapaligiran natin dahil hindi naman natin dito kalaban ang hangin. Wala naman masyadong malalakas na hangin ang Tropical Depression Verbena. Nasa level 1 lamang siya ng bagyo, no? Hindi siya masyadong malakas. Pero yung mga pag-uulan na may dudulot nito, posibleng magpabaha sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na po dito sa Metro Manila. Alam naman natin na hindi maayos ang drainage sa lugar na yan at kapag nagkaroon ng mga malalakas na pag-ulan, nagkakaroon ng mga biglaang pagbabaha dahil din kasi yun sa mga plastic, mga basura, no? Maglinis tayo ng kapaligiran, huwag na natin iasa kung kani-kanino, yung tapat natin, linisin natin at kung yung malapit naman, nakita naman natin, linisin na natin, no? Tayo-tayo po magtulungan para wala na hong mapinsala or mapahamak pa dito sa bagyong Verbena na to. Hindi naman to malakas pero kailangan pa rin natin maging alisto at maging handa. Ito pa yung isang paalala ko, yung mga light materials ang gamit hanggang ngayon, binago nyo na ho ba? Yung bubong ho, may mga tapal na ho, mamaya may mga butas. Yung mga senior ho natin, pwede naman po iutos sa mga anak, sa mga medyo bata-bata pa, tulungan po natin yung mga nakakatanda natin. Kasi sila hindi na po masyadong makakilos-kilos pa. At syempre, kailangan din magpahinga. Kailangan ng gabay natin, no? Ako po, talagang ine-explain ko nung ng mga maayos, lalo na ho sa mga senior natin na lagi po nakikinig sa akin para ho hindi sila kabahan. Sabi nila sa ibang update daw, sobrang natatakot sila kasi yung pagbibigay ng update, parang pananakot, no? Dito po sa atin, ine-explain ko po one by one at pinapakalma ko po, no? Para hindi po katakutan yung mga nabubuong sama ng panahon. At eto pa, kailangan din po mga kaibigan ko na mag-imbak tayo ng pagkain na sasapat ng ilang araw. Nakapansin nyo naman, no? Madaling araw umuulan, tapos sa hapon umuulan, parang ang hirap lumabas, labas ng labas, mababasa tayo ng ulan, tapos may magkasakit pa tayo. Ito pa pala, may idadagdag ako, may ilang lugar din sa Visayas at Mindanao na walang pasok, no? Private at public, dahil sa banta po ng bagyong Verbena at dito sa ilang bahagi ng Metro Manila, meron din mga lugar na walang pasok dahil sa banta ng shoreline. So makipag-ugnayan sa ating LGU para sa karagdagang impormasyon dahil nagbabago po yan. Kaya kailangan kung lalabas po ng ating mga bahay, ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho sa mga biglang bugso ng mga malalakas na mga pag-uulan, no? Dahil hindi lang bagyong Verbena ang ating minomonitor, may iba't ibang mga weather system din tayo na minomonitor dito. So yung panghuli, kailangan po ay ipanalangin natin sa Panginoon ang safety po natin. Dahil kahit mahinang bagyo, kapag hindi natin hindi tayo nanalangin sa Panginoon na ito'y malusaw, patuloy ang kikilos, no? Pero alam nyo, sa bawat panalangin natin, may nangyayaring hindi natin inaasahan. Sa bawat pagbanggit natin ng Panginoong Hesus, in Jesus' name, talagang may nangyayari. At may talagang kumikilos. Ang Diyos natin ay kumikilos sa unexpected way na hindi po natin inaasahan. Kung sabay-sabay po tayo mananalangin,
na itong bagyong Berbena ay mawala't malusaw, malulusaw ho yan. No? Nakita nyo naman kahit yung malalakas na bagyo, mga super typhoon, kapag pinalangin natin yan, humihina. Lalo na yung super typhoon Yuan, nakita natin yung nangyaring senaryo dyan. So lahat ng credits natin, hindi po tayo magpapasalamat sa mga bundok. Bagko sa Diyos tayo magpasalamat unang-una dahil binibigyan tayo ng mga proteksyon. Ngayon, no, kung sakali man ito'y lumapit pa, itong bagyong Berbena, magbagong direction, pupuntang North Luzon, mas lalo yung hihina, mas malulusaw yan. Dahil yan may mga depensang natural, no, yung mga bundok ng Sierra Madre, yung bundok ng Sierra Madre, yan kasi yung parang bumabangga sa mga sama ng panahon o mga pressure po ng hangin ng bagyo. Na kailangan lamang natin magtiwala, no. So mga kaibigan ko, alam ko na marami po naghihintay ng update natin sa ating Bible verse ngayong araw po ng Lunes. So ititake ko po ulit tong opportunity, total no, kahit sa libo-libong nanonood sa atin, kahit isa o lima lang, isa, dalawa lang yung makapakinig, okay na po yun. At mas mahalaga na i-share natin yung gospel sa bawat isa. So narito na po ang ating Bible verse of the day ngayong araw po ng Lunes. Sa Juan chapter 3, verse 16, mga kapatid, mga kababayan, narito po ang sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon, nakakatuwa naman po, no? Nakita niyo po yon. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus po yun, no? Upang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba, mga kaibigan ko, mga kababayan, na ang buhay natin dito sa mundo na ito ay temporary lamang, no? Yung iba, no, umaabot ng 100 years pataas, pero sobrang blessings na po yun. Pero kasi normally, yung dahil nga sa generation natin ngayon, marami ng iba't ibang mga pagkain na pumapasok sa katawan natin para magpahina. Mapalad na tayo na umaabot ng 80, 85 hanggang sa 100. Pero alam nyo ba na after nito, hindi pa tapos ang lahat. Meron pa naghihintay sa atin, no? Dalawa yan. Dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao na pag namatay. Impyerno at sa langit. Pero kapag tayo ba'y namatay, ngayong oras na ito, tayo kinuha ng Panginoon, alam ba natin kung saan tayo pupunta? May assurance ba tayo? Ngayon po, meron tayong assurance. At dahil nga po lahat tayo ay makasalanan, wala sa ating perpekto, wala pong matuwid, ay binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Take note, hindi mapahamak. Bagkus magkaroon ng buhay po na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So kung tayo ay mananampalataya at ipapahayag na ating mga labi na si Jesus ay pinako sa krus para sa ating mga kasalanan, no? Namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan, at pinapahayag natin na siya ang Diyos at tagapagligtas, tayo po ay makakasama at maliligtas din. At tayo ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Yan po yung sinasabi natin na greatest gift po sa lahat ng mga bagay na hindi po matutumbasan ng kahit na anong yaman dito po sa lupa. Yan lamang pong update natin, yung ating weather update nasa unahan, yung Bible verse natin dito po sa dulo. Ako'y lubos po nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.